upang suriin kung ang bagong panganak na kapatid na lalaki ay maaaring huminga. Pagkatapos ay isinubsob ng makulit na batang ito ang kanyang nakababatang kapatid sa tubig. Nakita ko ang aking nakababatang kapatid sa lawa na hindi nahihirapan. Tapos excited ang dalawang batang ito. Gayunpaman, habang nasa kritikal na kondisyon ang kanyang bunsong anak, ang walang pusong ama ay nanunood pa rin ng TV nang hindi pinapansin. Kasabay nito, ang ina ay namomolekta din ng mga itlog. Kakatapos lang kunin at papasok na sana ng bahay. Pagkatapos ay bigla niyang napagtanto na may kakaiba. Tingnan ang maliliit na paa sa mga kamay ng bata. Natakot ang ina at pinagpawisan siya ng malamig. Agad siyang tumakbo sa magkapatid at mabilis na binuhat ang kanyang bunsong anak. Pagkatapos, mabilis niyang tinapak ang likod ng anak. Hanggang sa nakarinig siya ng iyak ay nakahinga siya ng maluwag. Nais ngayon ng magkapatid na ipaliwanag na hindi nila ito sinasadya. Ngunit hindi na pinakinggan ng ina ang isa pang salita at agad na sinampal ng malakas ang bawat isa sa kanila. Noon lang namalayan ng ama na nakadikit sa TV na may nangyayari. Malamang, mabilis niyang kinuha ang libro at sinunog. Ang magkapatid pala ay mga ampon lamang ng kanilang pamilya. Dahil sa aksyon na ito, pareho silang nagalit. Noong gabing iyon, niloko ng dalawa ang kanilang ina na magunanan. Pero pagkapatay pa lang ng ilaw ay gumamit siya ng punda ng unan para ibalot ito sa ulo ng babae. Sa kabutihang palad, dumating ang kanyang asawa sa oras kaya hindi nangyari ang trahedya. Gayunpaman, pareho silang walang balak na huminto. Matapos matulog ang mag-asawa, nagkaroon na naman ng matapang na ideya ang dalawa sa bakuran. Ito talaga ang pinakamasamang kambal na nakita. Upang suriin kung ang petsa ng pag-expire ng mga pampatulog ay nag-expire na o hindi. Sinamantala ng dalawa ang dilim at mabilis na ibinuhos sa mangkok ng aso. Nakikita ang asong patuloy na tumatahol sa akin. Mabilis na inihalo ng dalawa ang gamot sa pagkain. Pagkatapos, gumamit ng pick upang itulak ang pinaghalong mangkok ng pagkain patungo dito. Kaya lang, mabilis na kinain ng aso ang lahat ng pagkain sa loob. Nakikita ang aso na unti-unting natutulog. Mabilis itong kinaladkad ng dalawa papasok ng bahay. Pagkatapos noon, naglabas ng maraming kutsilyo ang nakatatandang kapatid na babae. At pinili ang pinakamalaki at ibinigay sa kanyang nakababatang kapatid. Agad na naglakad ang nakababatang kapatid patungo sa aso. At walang awa na harapin ito. Narinig ng natutulog na babae ang ingay at binuksan ang kanyang mga mata. Nagulat sa hitsura ng kambal. Matapos makita ang katawan nilang dalawa na puno ng dugo, ngunit naisip niyang wala silang pakialam. Dahil dito, kinaumagahan, natuklasan ito ng mag-asawa. Pinatay ang aso at tinanggal ang lahat ng laman loob nito. Ngayon sabi nila kagabi ay sinubukan silang kagatin ng aso. Kaya naman nangyari ang pangyayaring ito at lumuhad din ako at humingi ng tawad. Walang ibang paraan, may paraan pa ang ama ng may-ari para mailibing ang aso. Hindi rin nagtagal ay naaksidente si Lisa at na-diagnose siya ng doktor na hindi na siya magkakaanak. Ang kambal na albino ay inampon nila ng kanyang asawa. Pero simula nang mag-ampon ng dalawang anak, bigla siyang nabuntis muli. Tingnan mo ang kambal na nakaluhod sa lugar kung saan inilibing ang aso at patuloy na nagdarasal. Pareho silang pinatawad sa kanilang mga ginawa. Gayunpaman, mula noon, madalas na nalalagas ang buhok ni Lisa. Iniisip ng mister niya dahil buntis ang asawa niya kaya, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagalit siya at nagpaikli ng buhok. Sa wakas, pumasok na rin si Lisa sa kanyang takdang petsa. Kaya ayokong maapektuhan ng ibang factors ang panganganak. Gayunpaman, mula sa araw na iyon, mas naging mapangahas ang kambal. Nagising na lang si Lisa nang matagpuan niya ang sarili niyang nakatali sa kama. Saktong pagkalito niya ay pumasok sa kwarto ang kambal. Sa oras na ito, dinalhan ng dalaga si Lisa ng isang tasa ng pinindot na gatas ngunit ayaw niyang inumin ito. Nagalit siya at agad na sinabihan ang mga ito na bitawan siya, ngunit pareho silang hindi pinansin. Naglabas pa ng siring ang nakababatang kapatid at ginamit sa pagsuso ng gatas sa loob. Nang lumabas, gusto nilang makatikim ng gatas ang kanyang hindi pa isinisilang na sanggol. Nang makitang tumutusok na ang karayom sa kanyang tiyan, nagpumiglas siya ng husto. Sa ngayon, ayaw niyang may nananakit sa kanyang anak. Sa kabutihang palad, nakatakas si Lisa sa oras kaya walang nangyaring trahedya. Gayunpaman, pagkatapos ng pagkilos na ito, ang kanyang amniotic fluid ay biglang nabasag. Ito ay humantong sa kanyang pagkakaroon ng kapanganakan sa kanyang anak nang wala sa panahon. Sa kabutihang palad, ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng sanggol ay normal at malusog. Tila isang masayang buhay ang naghihintay sa kanila. Pero nagseselos ang kambal. Isang araw, nang wala ang mga magulang, hinawakan ng nakatatandang kapatid na babae ang sanggol. At dinala sa swimming pool para may sausaw ng kanyang nakababatang kapatid sa pool. Nang nasa kritikal na kondisyon ang sanggol, dumating si Lisa sa oras upang iligtas ang kanyang anak. Matapos ang insidenteng ito, hindi na sila binigyan pa ng dalawa ng pagkakataon. Kaya walang maraming salita, ibinalik ang dalawa sa monasteryo ni Lisa at ng kanyang asawa. Tila nalutas na ang lahat ng panganib. Pero kahit umalis ang kambal, hindi tumigil ang mga kakaibang bagay.
Isang gabi, biglang nasira ang TV sa bahay, kaya gusto ng asawa ni Lisa na pumunta sa bubong para ayusin ang antena. Ngunit kalahating oras na ang lumipas at hindi pa rin bumabalik ang kanyang asawa. Ang mga bombilya sa bahay ay kumikislap din, sobrang nakakatakot. Biglang kumulog at kumidlat sa labas at bumuhos ang malakas na ulan. Nag-alala si Lisa at nagmamadaling lumabas para hanapin ang asawa. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay nataman ng kidlat ang kanyang asawa. Gusto ni Lisa na tulungan ang kanyang asawa na patayin ang apoy. Pero dahil sa sobrang takot, hindi niya alam ang gagawin. Wala na siyang magawang pagmasdan ang kanyang asawa na nagpupumigla sa sakit. Biglang kumalat ang apoy mula sa katawan sa bahay. Tumakbo si Lisa sa itaas sa takot na iligtas ang kanyang bagong sanggol. Ngunit pagdating niya, nawala ang kanyang anak sa kuna. Sa pagkakataong ito ay namamanhid na ang buong katawan ni Lisa at binuksan niya ang lahat ng kwarto ngunit hindi pa rin makita ang kanyang anak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagbalik niya sa kwarto ay nasa kuna ang kanyang anak. Sa sobrang takot niya ay wala siyang maisip kundi yakapin ang anak at tumakbo palayo sa apoy. Sinisi ni Lisa ang Diyos sa pagiging malupit sa kanya. Sa araw ng libing, naroon din ang kambal na kanilang inampon. Iniisip ng ilang tao na ginawa ito ng kambal. Ngunit iniisip ng ilang tao na iniinsulto nila ang mga Diyos. Bagamat ang pagtatapos ng pelikula ay hindi nagbibigay ng angkop na wakas. Ngunit sa katotohanan, ang isang edukasyon ay nangangailangan ng pakikisama ng mga magulang. Bilang isang magulang, kahit gaano ka kabisi, dapat kang maglaan ng oras para sa iyong mga anak. Ang mga bata ay kailangang lumaki sa kaligayahan. Ngayon lang ulit kami nakapunta dito.